Paano nga ba natin malalaman kung magkano yung magiging rental rate mo for the daily staycation mo? For example, ipapasok mo sa Airbnb business yung unit na kukunin mo. So let's say lang, no? Let's say kukuha kayo sa amin ng property dito sa EDSA Cubao for only 15,000 cash out only studio unit. And then plano mo siyang ipa-Airbnb or ipa-staycation. So paano ba mo malalaman kung magkano yung magiging rental rate niya on the daily basis o yung per night niya na singil for the guests, okay? So, number one, syempre, is i-research natin dyan kung magkano rin ba yun sa mga magiging kako-owners natin or sa mga kako-competitors natin within the area. And especially, dun sa mismong project natin. So, let's say, kumuha kayo dito sa project namin, sa EDSA, i-check din natin mismo dun sa mismong project na yun kung magkano rin ba yung bigay ng other clients or yung unit owners din na nagpapaupa ng kanilang unit through Airbnb. In that way, malalaman din natin kung magkano yung ilalagay natin na presyo dun sa ating unit para mapaupahan natin siya on a daily basis for the staycation business. Pero syempre, magdedepende pa rin yung presyo dun sa interior design ng unit mo bago mo paupahan. So make sure na merong maganda tong design at value for money talaga at worth it yung magiging presyo mo para dun sa pagpapaupa mo sa Airbnb. Yung interior design kasi sa added value kung saan mas mapapataas mo pa yung value ng property or unit mo para pag pinastaycation mo talagang sulit na sulit yung ibabayad ni guest mo. So kung naghahanap kayo ng affordable property na walang down payment, tulad nito, studio unit, 15,000 cash out lang ilalabas mo. Kapag one bedroom unit naman, 20,000 cash out lang ilalabas mo. No spot down payment na yun at pwede na malipatan agad. Mag-follow muna kayo bago kayo mag-comment at mag-message para masendan ko kayo ng complete details.